Dear Lady Love TV. Magandang araw. Panibagong kwento ang ating matutunghayan mula sa channel na ito. Handa na ang lahat para sa kasal. Paano kaya matatanggap ang masaklap na kapalaran at sorpresa na kahanda na magaganap sa mahalagang araw sana ng kanyang buhay? Tunghayan na po natin ang unang bahagi. 5 months akong mawawala. Kung gusto mo nang may makakasama dito sa bahay habang wala ako, pwede si May. Huwag kang mahihiyang magsabi sa kanya. Napag-usapan na namin yon. Mula sa sinasagotang crossword puzzle, ay nag-angat ng tingin si Amy sa kapatid na si Art. Kasalukuyan ito naghahalongkat ng pantry na kumukuha ng mababaon sa opisina, kaya nakatalikod ito sa kanyang direksyon. 26 years old na siya. Matanda ng 2 taon sa kapatid. Isa itong CPA at kung saan saang bansa ipinapadala ng kumpanyang pinagtatrabahuhan. Katulad ngayon, nakatakda itong lumipad sa United Kingdom kung saan naroon ang international branch ng company na pinapasukan nito. Ang May naman na tinutukoy ni Art ay ang girlfriend nito for 3 years. Nagtatrabaho naman sa bangko ang babae. No, I'm fine. Kaya ko mag-isa. Hindi mo ako dapat kaawaan, Art. Walang siglang wika niya. Muli ay ibinalik niya ang atensyon sa sinasagot ng crossword puzzle. Narinig ni Amy ang pagbuntong hininga ni Art at alam niya, kahit hindi siya nakatingin, na humarap ito sa kanyang direksyon at matamansi ang pinagmamasdan. Paano kita matutulungan? Kung ikaw mismo ang ayaw tumanggap ng tulong, Amy. Nasa tinig ng kapatid ang kaunting hinanakit. Hindi niya ito masisisi kung bakit ganoon ang naging reaksyon. Marahil ay napapagod na itong intindihin. Hindi nakasanayan ni Art na tawagan siyang ate, kahit na matanda siya rito. Bata pa lamang sila, ay Amy na ang tawag nito sa kanya. Ito ang palayaw niya mula sa totoong pangalan niyang Amelita. Buhay pa ang tatay nila. Samantalang namatay sa sakit na ovarian cancer ang nanay nila nung nag-aaral sila ng elementarya. Maaga silang natuto sa buhay at maagang naging independent. 18 years old siya nang bumukod ng bahay mula sa kanyang tatay at sa kapatid. Nag-aaral pa siya noon sa kolehiyo pero kumikita na rin siya sa part-time job niya na taga-transcribe ng mga popular music sa videoke. Illustrator din siya ng children's book. She had a talent for both music and the arts. Pagka-graduate ni Amy ng kolehiyo, ay nag-asawang muli ang tatay nila. Isang flight stewardess na kalahati ang ibinata ng edad sa tatay nila. Hindi naman sila tumututol na magkapatid sa desisyon na iyon ng ama. Matagal itong nangulila sa kalinga ng isang asawa at saka naging mabuting ama naman ito sa kanila. Kahit tinuruan nito na maging independent ng maaga, ay hindi naman sila ginutom ng ama kailanman. Hindi sila pinagdamutan sa mga material na bagay na kaya nitong ibigay at pati na rin sa pagmamahal ng isang ama. Itinaguyod sila bilang isang single parent mula sa sinesweldo nito bilang isang city engineer hanggang sa kaya niyang tumayo sa kanilang sariling mga paa. Ngayon ay retired na ang kanilang ama at nawiwili itong magtanim ng iba't ibang gulay sa lupa na nabili nito sa Baguio. Doon na ito naglalagi kasama ang asawa na kasalukuyan nagdadalang tao. It's been 6 months, Amy. Siguro naman sapat na ang panahon na yon para maisip mo na tama na siguro ang pagwahihirap mo sa sarili mo. You've got to move on. Ikaw ang pinakamatapang na babaeng kilala ko. Bakit hinahayaan mo na matalo ka lang ng ganito? Wika pa ng kapatid na siya nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Muli siyang nag-angat ng tingin. Mababaka sa mukha nito ang lungkot at kaunting inis. Napabuntong hininga siya. Sabihin mo lang kung nakakabigat na ako sa iyo, Art. I'll go back to my apartment. Amy, tumaas ang tinig ni Art. I don't mind even if you stay here forever. It's just that I want you to go back to the way you used to be.
You used to laugh at even with the stupidest joke. You love cooking and playing the piano. But look at you now. You look older and grayer and dissatisfied with life. Okay, naiintindihan namin na masakit ang nangyari sa'yo. Huwag mong hayaan na kainin ka ng mga bagay na yon. You only have one life to live. Make sure you make the most out of it. Lumapit ang kapatid at niyakap siya. I love you, Amy. Pasensya ka na kung wala akong magawa para pagaanin ang kalooban mo. Hinalikan siya nito sa noo. Pagkatapos ay iniwan na siya. Kailangan pa nito mag-report sa opisina. Na mapag-isa na, ay walang ibang nagawa si Amy kundi ang iba to, ang sinasagot ang crossword puzzle sa sobrang wisit na nararamdaman. Hindi para sa kapatid, kundi para sa sarili. Katulad ng sinabi ni Art, 6 na buwan na ang nakalilipas na magsimula siyang maging ganoon. Tahimik, moody, at nawala ng gana magtrabaho. Tapos siya ng mass communication, ngunit ang naging trabaho niya pagkatapos mag-aral ay paggawa ng commercial jingles. Composer din siya ng mga kanta ng ilang sikat na music artist. Nanatili rin siyang illustrator ng children's book. Malaki ang kinikita ni Amy sa trabaho. At nakabili siya ng sariling apartment building para paupahan at gawing negosyo. 5 pinto ang pinapaupahan niya, samantalang ang pang-anim ay siyang nakatira. Maayos na ang kanyang buhay. Masaya siya at kontento. Wala na sana siyang mahihiling pa. She thought her life was that perfect. Until she experienced a painful twist of fate that made her lose everything she thought she had. 18 anyos si Amy nang una niyang makilala. Si Nico, ang anak ng may-ari ng publishing company na nagpapublish ng mga librong pambata kung saan isa siyang illustrator. Gwapo si Nico, matalino at may ambisyon. Hindi nito nakontento na anak lang ng isang small-time publisher. Nagre-residency din ang binata sa isang malaking ospital nang makilala niya. Hindi niya pinansin ang agwat ng edad nila. Matanda sa kanya ng 10 taon si Nico. Sa unang pagkikita pa lamang kasi nila, sa birthday party ng tatay nito, they instantly clicked. Nico was funny and she was smitten by his intelligence. Tandang-tanda pa ni Amy ang pinag-usapan nila ng gabing iyon. She felt smart talking to him. Hindi pa doon nagtapos ang lahat. Nasundan pa iyon ng sandamakmak na phone calls, text messages, at mga panakaw na dates kapag maluwag ang kanilang schedule. During her 19th birthday, Nico gave her a bouquet of beautiful red roses and a note that said, "Be my girlfriend, Amy." So their relationship became official. Nico was the perfect boyfriend despite his busy schedule as a surgeon. Ito ang pinaka-sweet, pinakamaalalahanin, at pinakamasayang pangyayari sa kanyang buhay. Sa loob ng 7 taon na relasyon nila, palagi pa rin siyang nasusurpresa sa mga pakulo nito para lang pakiligin siya. Si Nico ang buhay niya. Dito nakadepende ang pang-araw-araw na buhay niya. Malayo na siya sa dating personalidad nung hindi niya pa nakikilala ang nobyo. Dati kilala siyang matapang at may bossy personality. Hindi siya natatakot sabihin ang kung ano mang nasa isip. Kaya rin niya magdesisyon para sa sarili at may kumpiyansa siya na lahat ng kanyang desisyon ay tama. Ngunit nang dahil kay Nico, nagbago ang buhay ni Amy. Naging sunod-sunuran siya sa nobyo. Ito na ang humahawak ng buhay niya. Nagpaisa ilalim siya sa kapangyarihan nito. Tinuruan niya ang sarili na maging masunurin sa lahat ng gusto ng binata. Lahat ng sabihin nito ay pananiniwalaan niya. Lahat ng kanyang desisyon ay kailangan ikinonsulta muna rito. Ibinigay niya ang lahat-lahat sa nobyo. Minahal niya ito ng lubos, ng lahat sa buhay niya. Kinailangan niya ito sa bawat aspeto ng buhay niya. 9 months ago, nag-propose sa kanya si Nico. She was the happiest. Kaagad nilang pilinano ang kasal. 1 linggo bago ang kasal, napamigay na nila ang mga imbitasyon. Nakapagbayad na sa venue ng kasal, catering at damit ng lahat ng kasama sa entourage. As in, handang-handa na ang lahat. Ay kinausap siya ni Nico at sinabing hindi na matutuloy ang kasal. Ni walang sorry, ni walang paliwanag,
Basta na lamang siyang iniwan pagkatapos sabihin ang bagay na yon. Sa sobrang pagkagulat, ay hindi alam ni Amy kung ano ang dapat naramdaman. Nag-sink in na lamang sa kanya na totoong hindi matutuloy ang kasal. Nang mabasa niya sa isang broadsheet ang announcement ng engagement ng nobyo kay Heidi Gracia, ang anak ng direktor ng ospital kung saan doktor si Nico. 3 araw pagkatapos nitong iwan siya na parang tanga. She felt betrayed. Halos mabiyak ang puso niya sa sobrang sakit. Ngunit ang nakapagtataka, hindi man lamang siya umiyak sa nalaman. Hindi ba kapag nasaktan ng isang tao, ay nagagawa nitong umiyak? Nagagawang manisin ng taong nanakit dito. Nagagawang magwala. Hindi dumating ang mga bagay na yun kay Amy. Sa halip ay nagawa niya pang pag-isa-isahing padalhan ng email ang lahat ng invited guests sa wedding. Sa wedding ko no, at sabihin sa mga iyon na hindi na matutuloy ang kasal. Kahit nang kausapin siya ng mga magulang ni Nico, ay hindi man lamang siya nagpakita ng galit o sumbat sa mga ito. She just listened to their pleas of forgiveness. Hindi niya alam kung bakit hindi dumating ang mga luha at sumbat. It felt like she lost the ability to feel. Ngunit ang kapalit naman niyon ay ang hindi niya pagtulog sa gabi, ang kawalan ng gana na magtrabaho at kawalan ng gana na magpakita sa ibang tao. Sa araw mismo nang dapat ay kasal nila ni Nico, nilisan ni Amy ang kanyang apartment at pinuntahan ang bahay ng kapatid. Tinanggap siya ni Art ng buong buo. Pinatira at pinakain siya sa loob ng 6 na buwan. Hindi siya tinanong o hindi inungkat pa ang nangyari. Marahil ay hinihintay lang nito na siya ang unang magkwento. Ngunit hindi yun dumating. Until that day, ngayon lang niya narinig sa kapatid ang mga salitang iyon. Mga salitang parang gumising sa kanyang kamalayan at naghuhumiyaw na nagsasabing, "Anong ginagawa mo sa buhay mo, Amy? Gumising ka. Huwag mo ang pagmukhaing kawawa ang sarili mo." Unti-unting naramdaman ni Amy ang pamamasa ng mga mata. Unti-unting dumarating na sa kanya ang damdamin na matagal niyang tinakasan na maramdaman. She was about to cry her heart out when suddenly, tumambad sa kanyang paningin ng isang lalaking walang saplot na pang-itaas, kaya naman naka-expose ang well-toned body nito at 6-pack abs. Boxer shorts ang suot nitong pang-ibaba. Gulong-gulo ang buhok at nakayapak. Nakapikit pa ang isang mata habang naglalakad papalapit sa ref. Humikab pa ito bago iyon nagawang buksan. Wala naman siya nagawa kundi ang pagmasdan ito. Natigil ito at tuluyan dumilat. Napatingin din ito sa kanya. Good morning, Amy." Bati nito sa tinig na inaantok. Pinaningkitan ni Amy ng mga mata ang lalaki. "Huwag mo sabihin na dito ka naman natulog." He scratched his chin. Yeah." Binuksan uli nito ang ref at naghulungkat. Nakatuwad ito sa kanyang direksyon. Nanlaki ang kanyang mga mata na makitang pumasok sa loob ng boxers nito ang isang kamay, pagkatapos ikinamot ang pang-upo. "You're disgusting, Harry," sita ni Amy. "Paano mo nakuha magkamot ng ano mo sa harap ko? Wala ka ba talagang respeto?" Bumangon ang inis sa dibdib niya para sa lalaki. Lucky. Beer for breakfast. What an awesome life." Pambabaliwala nito sa sinasabi niya. Nanatili itong nakatalikod sa direksyon niya. "Go home." Tumaas na ang kanyang tinig. She was already in a bad mood. Pagkatapos, nadagdagan pa ng walang respetong Herodes na to. "Hanggang kailan mo ba sasamantalahin ang kabaitan ng kapatid ko?" Akusa niya. Best friend ng kapatid niya si Harry. Nasa high school ang dalawa nang maging malapit sila sa isa't isa. Simula noon ay hindi na naghiwalay pa ang mga ito. Pero ang nakapagtataka ay kung paano nagkasundo ang kapatid niya at si Harry. Magkaiba kasi ang ugali ng dalawa. Art was studious. Harry was always teaching school. Her brother was a kind person, while his best friend was a cold-hearted bastard. Art loved telling good jokes and was a very funny person, while Harry liked telling dark jokes and was a very sarcastic person. Art was successful in his chosen field, while Harry rarely worked at all. Okay, the guy owned several businesses, pero kung ano mang uri ng negosyo iyon ay hindi niya alam. She wasn't interested after all. And lastly, her brother was a one-woman man.
Samantalang si Harry, kahit kaya poste basta may palda ay papatulan niya. The guy was a womanizer. Sinuswerte lang ang binata dahil biniyayaan ng gwapong mukha pero bulok naman ang pagkatao. Binubulag nito ang mga babaeng biktima ng panlabas na anyo. Idagdag pa doon na kilala ito bilang bunsong anak ni Lucio Naes, a former senator of the country. Natigil ang pagmumuni-muni ni Amy tungkol sa lalaki nang humarap sa direksyon niya si Harry. Tangay ang lata ng beer na nahalungkat sa ref sa kaliwang kamay at seryoso ang ekspresyon ng mukha habang nakatingin sa kanya. How about you, Amy? Hanggang kailan mo sasamantalahin ang kabaitan ng kapatid mo? Napaawang ang mga labi ni Amy dahil sa sinabi nito. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Tumahip ang kanyang dibdib. Ang dami niyang masasakit na salita na gustong sabihin kay Harry. Ngunit ni isa man sa mga iyon ay walang lumabas mula sa kanyang bibig. Come on, you can shout at me. You can curse me. If you want. I'm waiting. Lumagok pa ito ng beer. You. Yun lamang ang salitang nagawa niyang sabihin. Naramdaman niya na basa na ang kanyang mga mata at pisngi. Umiiyak na pala siya. Kung meron man akong bagay na pinakaiiwasan sa mundo, yun ay ang magpaiyak ng babae. Unti-unti nitong ginawa ang paghakbang papalapit sa kanya. Bakit ka umiiyak, Amy? Pinunasan niya ang mga luha. Malino umiyak siya sa harap pamandi ng Herodes na to. At tinatanong pa talaga nito kung bakit siya umiiyak. Gago ba to? Namundo ka ba? Kaya hindi alam ang nangyari sa kanya? Go home, Harry. Go fucking home. Kahit ano pang pigil ng punas ang gawin niya, ay patuloy lang sa pagbagsak ang mga luha sa kanyang mga mata. But the guy didn't budge. Tumigil ito, may ilang hakbang na lang ang kinaroroonan niya at pinagmasdan siyang mabuti. Oh, are you so upset, Amy? May masakit ba sa'yo? Toothache, perhaps? Lack of sleep, maybe? You're having your... Why are you so insensitive? You're a fucking prick. Are you still human? Sinipa ni Amy ang tuhod ni Harry. Malakas iyon pero ni hindi man lamang ito nagpakita ng indikasyon na nasaktan. Hindi lang yata ang puso ng binata ang yari sa bakal, pati na rin ang buong katawan nito. Bakit hindi mo makitang nahihirapan ako rito? Hindi dahil masakit ng ngipin o puyat, katulad ng sinasabi mo. Iyong sakit na nararamdaman ko, mahirap gamutin. Iyong sakit na nararamdaman ko, sa puso. Hindi ka kasi marunong magmahal, kaya hindi mo alam ang sakit na nararamdaman ko. Itong sakit na to, hindi nadadaan sa make-up at pekingiti para pagmukhay na kung okay. Ito ang mga luhang to, ang patunay kung gaano na ako nahihirapan. You see, I've committed a grave mistake. I fell in love. Huminga siya ng malalim. Natuto akong magmahal. Natuto akong ipaubaya sa ibang tao ang dapat sana ay sarili kong kaligayahan. Natuto akong paikutin ang mundo ko sa iisang tao lang. Natuto akong ibigay ang lahat-lahat ng meron ako kasi nga nagawa kong magmahal. Natuto akong magpakatanga. Natuto akong maging masaya habang nagmumukhang tanga. Kasalanan ko kung bakit nasa ganito akong sitwasyon ngayon. Pero masisisi mo ba ako? Kung sa loob ng 7 taon, iisang mundo lang ang alam ko. Ang mundo kung saan naroon siya at ang ilusyon na minahal niya rin ako, katulad ng pagmamahal ko. Isang mundo na nakatakda rin palang masira dahil iiwan niya rin pala ako matapos pangakuan ng magagandang bagay. Sabihin mo, paano ko magagawang humakbang pasulong pagkatapos ng lahat? Kumpara sa inyong lahat, sapat na ang 6 na buwan para makalimutan ng mga nangyari sa akin. Kahit kaya taabutin ako ng 100 taon, mananatiling sariwa pa rin sa akin yung lalaking nangako na papasahin ako bawat araw ng buhay ko. Ay siya rin palang magiging dahilan ng pinakamasakit na sandali sa miserableng buhay ko. Oo, istupida na akong istupida. Gaga na akong gaga. Pero ano magagawa ko? Hindi ko kaya makalimot. Hindi ko kaya. Naitakip niya ang mga kamay sa mukha at humagulhol ng humagulhol. Sa isang iglap, pumuhos ang mga luhang inakala niyang hindi na darating pa. Sa loob ng 6 na buwan na pagkatapos kanselahin ni Nico ang kasal nila, ay doon lamang nagawang umiyak ni Amy at mailabas ang kanyang saloobin. Habang nagsasalita siya kanina sa harap ni Harry, pakiramdam niya ay parang ibang tao ang pinagmumulan ng mga salita at hindi siya.
Ang tagal niya palang kinimkim ang totoong saloobin. Ang tagal niyang ikunulong ang sarili sa isang imahinasyon na kahit paano ay okay lang siya. Finally, nagawa mo na ring harapin ang totoong damdamin mo, Amy. Naramdaman niya na pumaikot sa kanya ang matitipon ng bisig ni Harry. Love is the greatest thing humans ever created. But it is also our greatest downfall. Ang sabi nga nila, maraming uri ng pagmamahal at hindi lahat ng iyon ay magkakapantay. Maaaring mahal mo ang isang tao nang higit pa sa pagmamahal niya sa'yo. Pwede ring mas mahal ka ng isang tao nang higit pa sa pagmamahal na kaya mong ibigay sa kanya. Hindi pwedeng pantay. Palaging may kulang at sobra. Pero tandaan mo rin ang kahulugan ng salitang sapat. Sa pag-ibig, na pagtatagumpayan natin ang labanan ng kulang at sobra kung alam natin ang ibig sabihin ng sapat. Makokontento tayo sa kung anumang maibibigay sa atin, kulang man iyon o sobra, kasi nagmamahal tayo. Sa pagmamahal, sa pag-ibig, walang paghahanap. Kahit hilam na sa luha ang mga mata ni Amy, ay hindi pa rin niya maiwasang mamangha sa mga salitang naririnig mula kay Harry. She knew him as an idiotic bastard. Saang lupalop nito nakuha ang mga salitang iyon? Hindi niya napigilan ang sarili at nag-angat ng tingin sa binata. Nawala na sa isip niya ang bisig nitong nakayakap sa kanya. She wanted to see Harry's facial expression. Was he serious or just teasing her? Being the jackass that he was. But her heart skipped a bit when she saw how serious Harry was. His eyes were wild, staring at her. She couldn't believe it. Didn't she miss the joke? I can show you a different world from the one you've been in 7 years, Amy. Wika pa nito. Matutulungan kitang makalimot. She was aware of how close she was with Harry. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam si Amy ng pagkailang sa binata. Pinunasan ng isang kamay nito ang luha sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay naramdaman niya na mas sumigpit pa ang yakap nito sa kanya, na para bang may intensyon na huwag na siyang pakawalan. Doon niya na-realize na unti-unti na siyang hinihigop ni Harry sa mundo nito, na unti-unti na siyang nagiging biktima na makamandag na laso ng binata. Pero nakapagtataka, sa halip na mataranta ay parang naiengganyo pa siya. She was mesmerized by his charm. She was enchanted by his words. Nakalimutan na ni Amy na isang lalaking may mabulaklak na salita rin ang nanloloko sa kanya. Nakalimutan niya na pilit pang pinaghihilom ang sugat sa kanyang puso. Ngunit naging kaengga-engganyo sa kanya mga sinabi ni Harry na kaya siya nitong tulungan na makalimot. Gusto niya makalimot. Gusto niya makalaya sa sakit. She thought that Harry was the best help she could get to do that. When Harry cupped her face and looked at her with so much tenderness, she immediately fell right into his trap. And when she felt his lips kissing hers, she knew she was dumb. But hell, Harry was an expert kisser, and she was a maiden in distress. And his kiss was her euphoria.